Hello mga kawaiti. Ito po muli si Dr. XXS. Nagpapasalamat po ako sa inyo dun sa mga nagbigay po sa akin ng advice na nagsasabi na ipagpatuloy ko raw yung aking pagbablog. Gawin ko na lang siyang libangan, ika nga. Dahil nga po sa ginagawa ko na yon, kasi nga po sabi ko noon, inoobserbahan ko si YouTube kung ano yung mga nangyayari dito sa YouTube. Marami kasi ako natutuklasan dito, lalo na ngayon. Kaya lang, hindi ko rin po sila pwedeng i-reveal dahil baka magbunga lang to ng pagiging o pagkakaroon ng alitan or away. Kaya ayoko pong gawin yung mga natuklasan ko sa kanila, although alam ko na yun yung nangyayari o ginagawa nila. Pasensya na rin po kayo dahil ang aking mga vlog or videos ay ganyan lamang. Wala siya mga editing because my content is all original. Hindi ko na po yan ini-edit. Diretso na po yan pagbablog. At ngayon po, ang ginawa ko po dahil nga pagpapatuloy natin ang ating pagbablog, sinubukan ko pong tignan natin o i-compare po natin yung ating video uploads sa iba. Okay? Ang titignan po natin ngayon ay ang percent impact. Yan. Percent impact po ng views sa YouTube ng ating mga upload videos. Kung mapapansin nyo po, sineperate ko itong mga famous or big channel sa atin, sa atin nga. Yan. Sa iyo, sa akin, sa atin. Okay? So, halimbawa, kung napapansin nyo, di ba? Pag yung mga famous nag-vlog, sa loob lamang po ng isang linggo, 10,000 views kaagad sila. Samantalang tayo, sa loob ng isang linggo, ilan? 100 views lang. Ganun po kahina. Pero, tingnan naman po natin kung ilan ang followers nila. Okay? So, itong mga famous, normally, ang mga followers niyan, hindi bumababa sa 1 million. Samantalang tayo, ang require lang kasi natin is 1,000 or 1K, enough na po sa atin yun. Ngayon, malalaman po natin kung ilan percent ang impact ng views ng ating upload kay YouTube. Ang gagawin lang po natin, napakasimple lang po, no? Ito pong views nila na 10,000 ay di-divide nyo sa 1 million. Then, multiply by 100, yun po ang kalalabasan ng percentage nila. So, si famous versus sa atin, tignan nyo, halimbawa ay 100 views tayo divided by 1,000 followers natin. Sa palagay nyo, sino mas mataas? Diba? Normally kasi, tinitignan natin palagi yung object. Ganun po. Katulad halimbawa ng may nagtanong sa iyo. Yung mga tanong na yung mga hinuhuli ka. Tatanungin ka, kunyari, naalala ko yung tanong sa akin noon nung bata pa ako. Ano ang mas mabigat? 1 kilong bakal o 1 kilong bulak? Yun. Since ang focus kasi natin doon, bakal agad, di ba? Sinasagot mo kagad bakal. Kasi yun tayo, hindi tayo nakapokus dun sa question or dun sa quality or quantity nung object. Nakita agad natin yung object na kung ano siya. Dahil familiar tayo, no? Ang bakal ay mabigat, nakalimutan natin yung tanong niya na ano ang mas mabigat, 1 kilong ganito, 1 kilong ganyan. So, they are just both same. Diba? Dahil ang tanong niya ay pare sila tag 1 kilo. Katulad nga din po nito ngayon. Kung titignan nyo, sa mga famous, 10,000 ang views, samantalang sa atin, 100 lang ang views. Pero kung i-analyze mo siya, titignan mo po yung pinakasagot niyan, mas mataas po tayo. Hindi ko na lang po nilagay, no? Bahala na lang po yung hindi nakakapanood nito. Pero sa mga makakapanood nito, malalaman nyo. Okay, ulitin ko po. Ang paggawa po niyan ay views divided by followers multiply by 100
yan po yung percentage na makukuha mo. So, yan yung impact mo, impact ng videos mo kay YouTube. Compare mo sa kanila. Kasi sila marami ng followers. Like for example, si Rapi Tulfo. Diba, sample ko na naman si Rapi Tulfo. Ang followers ni Mr. Rapi Tulfo is merely around 10 million. 10 million followers. Pag nag-upload siya, in total, umabot ba ng 10 million? Hindi naman, di ba? So, minsan depende lang sa kanyang upload. Pero normal, hindi umabot ng 10 million. Bakit? Ibig sabihin, yung mga followers niya is just a followers. They are not a viewers. Ano ba ang gusto nyo? Followers o viewers? Diba? Ang requirement lang naman sa atin ni YouTube is 1,000. 1,000 followers. Diba? Kung nagjajan ka na, aanin ko pa yung million ng followers na yan, hindi naman nanonood sa akin. Diba? Remember guys, ang kailangan na po natin ay CPM or click per mile. Kung naalala niyo po sinabi ko, miles is a Latin words meaning 1,000. Yun po siya. So, kailangan na po natin ay mga viewers sa ating mga upload. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, wag po kayo mag-focus sa dami niyan kanilang views at sa kanilang mga followers. Hindi naman talaga nanonood yan eh. Compare po sa atin. Kung kukomentahin nyo po yan, mas mataas pa po ang ating percent impact kumpara sa kanila. Okay? Meron lang po kasing reason bakit ganyan. Okay? Ito, tingnan natin. Yan po. There is truth behind views. Ano ang katotohanan dyan? Because they are famous and we are unknown. Yan. Yun po yun. Kaya marami silang views dahil famous sila. Tayo, kaya hindi tayo, konti lang ang views natin. Hindi kasi tayo famous. We are just unknown. We are just ordinary people. Kaya ganun po. What more? Meron pa pong isa dyan. Bakit maraming views? Kasi meron iba, hindi naman kilala, pero maraming views. Yan, di ba? Baka tanong siya, bakit ako may kakilala ako? Hindi naman siya artista. Hindi naman siya kilalang tao. Hindi siya politika or ano man. Pero marami siyang views. Okay? Alam mo yung bakit? Ito po siya. Ito po yung bagay na dapat meron tayo. Yan. Yan po mga kaibigan. Yan po ang dapat meron sa atin. Charisma. Pag may charisma ka, alam nyo po ba, pag may charisma tayo, hindi mo na kailangan ng magandang upload, super editing yung upload. Sabi ko nga dati, ba't kaya yung iba nagpapakahirap ng napakagandang upload, nagpapakahirap ng napakagandang edit, ang ganda ng introduction, kaya lang baba naman ng views. Samantalang yung iba, diretso na, wala na nga mga edit, pero ang tataas ang views nila. Yung mga artista, di ba? Sayo-sayo lang konti yan eh. Ang ganda na ng nila, views na, taas na eh, di ba? Kaya kasi sila, bukod sa artista sila, may charisma sila. Kaya matataas yung mga views nila. Yan yung bagay na kailangan meron sa atin. O meron po tayo niyan, sigurado po tayo makakamit po kagad natin ng madali. Yung hinahangad po natin na 4,000 watch hours and 1,000 followers or subscribers. Pero ako po, dahil sabi ko nga po sa inyo, isa akong observer. Napapansin ko po sa mga vloggers, lalo po sa ngayon, parang ano na po talaga business na po talaga. Business po talaga naman si YouTube. Yung iba, ginagawang libangan, pero totoo niya, business po si YouTube. Kaya the more na malaki ang kapital mo, the more chances na pwede kang makipaglaban kay YouTube. Kaya lang, siyempre, as business, kailangan mo talaga ng mga strategy kung paano mo palalaguin yung business mo. Kaya ako, meron din akong strategy kung paano ko palalaguin. Kaya lang, magtataka nga ako, baka magtaka na naman kayo, magulat kayo, bakit ganun lang ang ano mo, ang subscribers mo, or bakit hindi ka pa monetize? Tataka kayo, di ba?
Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako yung nag-aatat dito. Batang-bata pa po yung channel ko. Kailan ko lang po ginawa yan. Kailan lang po ako nagsimula mag-upload. Last December lang. Ganun pa man, meron nga ako sinabihang kaibigan. Kaya-kaya nga po eh. Sabi ko, baka mamaya, pustahan na naman. Gusto niyo po bang pustahan na naman? Di ba, approve na sa atin yung one day na 1,000 subscriber, one day. Or in just a click of your eyes. Nandyan agad. Pero may pustahan. Kayang-kaya ko ilaban. Yun po, ganun din. One day. Ito naman, one day. 4,000 watch hour, one day. Pero may pusta rin, syempre. Ilalaban ko yan. May alam akong style kasi, kaya lang, bawal. Hindi ko sasabihin din dito. Siguro later on, baka pag nag-start na ako mag-LS, kaya ayoko pa pong umabot sa 1,000, baka mapa-LS muna ako eh. Baka mamaya magtatanong na kayo magtatanong, lalo sa mga nag-aabang sa akin. Oh, mag-LS ka na para malaman na namin ano ba talagang totoo, ano ba ang dapat gawin. Well, pwede ko rin naman po sabihin sa inyo kung masusundan niyo ako. Ito po. Ayan. Hanapin niyo po yan. Kung ikaw ay merong small viewers lang sa iyong video upload at small watch hours lamang, hanapin mo yan. Yan yung mata niya, no? Hanapin mo yan sa kanyang FB page at tanungin mo. Yan, sasabihin ko sa iyo. Doon na lang. At least secret. Pero alam niyo po kasi meron ako dating itinayong team. As of now, sila po yung nakikinabang doon sa tinuro ko. Kaya lang, syempre, yung pinakabala or yung pinakamalakas na bala nasa akin. Ba't ko naman bibigay yon? So, maaari kung kaibigan kita, i-endorse kita or bibigay ko sa iyo yung bala na yon. Pero, syempre, hindi naman tayo ganun ka-close para sabihin ko sa inyo yung main event or yung pinakamatindi kong bala. So, yun po, no? Kaya, sa mga po yung sinasabi ko rin, no, yung talaga po rito sa YouTube, kaya medyo parang minsan tinatamad-tamad ako. Kasi alam ko talaga na mahirap maging creator. Diba? Kasi para maging creator ka po, kailangan mo pong maging pasensyoso. Kailangan nandiyan yung pagtitimpi mo. At kailangan din may experience ka. Okay? At isa pa, kailangan mo ma-sustain yung mga ina-upload mo. Tapos, meron ka mga resources. At kailangan creative ka at talented. Yan. May skills ka para maging creator. Pero, kung ikaw nga ay may karisma, katulad kanina sinabi ko, palagay ko hindi mo na kailangan yung mga bagay na yun. Upload ka lang na upload, panay ng 1,000 of views ka agad ang in-upload mo. Ganun lang po kasimple. Kaya lang, kasi tayo, mga creator, we want to have a good content na pakikinabangan po ng iba. Na matututunan nila pag pinanood tayo at susundan nila tayo. But, so far, ngayon po, no, napapansin ko po, wala na po talaga. Hindi na po nagsusunuran or nagiiwanan na, kakanya-kanya na. Kasi alam ko naman po mangyayari po talaga yan. Kasi one of these days, magiging, bawat isa po sa atin, tayo po ay magiging competitors to each other. Even though we have different niche, magiging competitors na po tayo. Ayan po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is business. Maaari maagaw ko yung followers mo, sa akin na siya nag-review, or yung followers ko sa iyo na nag-review. Ganun po siya. Kaya sabi ko nga, kailangan talaga dito sa pagiging creator natin ay pasensyoso. That's why nung tumigil nga po ako, kasi napapansin ko talaga, iba na yung nagiging karamihan sa mga napapasyalan ko channel, iba na eh. Pero yun, wala silang impact eh. Pero nandoon yung nila, yung
monetize na kagad. Kaya lang, ano yung naitulong nila sa community? You know what? Meron ako napanood minsan na isang vloggers. US based siya, isang Pilipino. Observer din siya. Actually, ano ko sa kanya, nag-unsub na ako kasi magaling siya eh. Almost alam niya yung yung kalakaran sa YouTube. Kaya kinabahan ako, baka makita niya yung mga style ko or mga technique ko. Kasi pwede niya tayong isumbong yung mga ginagawa natin sa YouTube na technique. Pwede kasing obserbahan yan eh. Pwede pong alam niyo yung may mga foul din minsan dito sa ginagawa ng iba nating kababayan. Siyempre, wag na lang po natin pakialaman. Sabi ko nga, ayaw po natin ng away, ayaw natin ng gulo. Gusto lamang po natin makapagbahagi ng kaalaman natin sa iba. Iba, kapalboks na no? For example, yung iba, sige, sabihin ko na, no? Nag-ELS, halimbawa. Makikita mo, pag pinasyalan mo, imbis na pagpasok mo sa nag-ELS, wala naman tao. Ano yun? Kaya ka nga nag-LS kasi kaya ako pumasok sa LS mo, magtatanong sana ako sa'yo. Oh sis, kamusta? Bakit ang taas na ng mo? Baka pwede mo akong tulungan. Hindi eh. Ang nangyayari, nag-LS, wala namang wala naman yung host. Nasaan? So, come to think of it, bakit siya nag-LS? For what reason? Ganyan na po ang karamihan ng ginagawa ng mga. So, you don't have impact. Your video uploads doesn't have any impact from the community. So, nangyayari, you just want money from YouTube, but not from specific na sinasabi nga na participation para makapagbigay ka ng kaalaman sa mga manonood. Kaya nga po, binigay na po sa atin ni YouTube yung pagkakataon na yan. Dahil alam niyo po nung araw, ako, ganun din ako nung araw. Ang pinapanood ko lang kay YouTube nung araw, yung Nat Geo. Alam niyo yung Nat Geo? Yun yung mga, yung mga tungkol sa mga hayop, mga wildlife. Yan, sarap panoorin nun. Kaya lang sabi ko, nung dumating yung time, siguro, nahirapan na rin sila na yun at yun lang yung ibablog nila. Binigyan tayo ng chance. So, tayo na ngayon yung creator. Kaya lang yung iba, di ba, nag-iisip kung ano yung magiging content nila. Ang naging content nga nila nahirapan sila maggala-gala na lang yung life nila, ganyan, nagluluto, para at least madali. Yun ang ginawa nilang content. Ako, yung ginawa kong content ko, kala ko madali at the very beginning, pero naka-ready yun meron din ako ni-ready, kaya lang natuklasan ko medyo may kahirapan din pala. Kasi I always wanted to share with you something na natutuklasan ko nga. Kaya lang, sabi ko nga medyo complicated din. So I hope po, sana po hindi matuklasan o hindi mahuhuli yung mga gumagawa ng ganung bagay kasi bawal po talaga yun. Kasi pag ni-report po kayo, pwede po namin kayong i-report Alam nyo po ba yun? Pag ni-report namin yung ginagawa nyo na nag-ELS na wala naman tao, you just want to gain hours. That's the truth. That's the truth po. No? You just wanted to gain hours and then boom, pasok na yung 4,000 hours. But you don't have any participation or you don't have any ano tawag dito, yung naibigay man lamang na tulong sa community. Tapos check ko yung mga nila, mga video upload nila. Halimbawa, meron silang upload na 10 minutes. Walang view, ang view ay mga 1 month na, ang view ay 30. Yun, kasi nga wala silang impact. That's why they are cheating. Sini-cheat nila si YouTube kasi walang impact. Actually, we can help each other. Ayan na nga po, nandyan ako. Meron akong isang testing. Not yet proven, pero gumagana, nakikita ko. I don't know when. Siguro, at the end of the day, pagka judgment day ko na, malalaman ko kung talagang is effective. Effective naman, kaya lang, syempre, I am not the judge. YouTube is our judge. Sila yung magja-judge sa atin pagdating ng araw. And then pag na-judge na ako and then nag-click yung aking ginagawa, and that's the time I will tell you na okay, approve yung aking ginagawa. So that's it mga kaibigan, no?
So sana po mabago yung point of view natin sa paggagawa po natin ng ating upload. Huwag po tayo maingit sa iba, hayaan po natin dahil nakikita po natin na mas malakas pa rin ang impact natin sa YouTube kumpara sa kanila. At sana nga po, ayun, magkaroon tayo ng karisma. Yan. Kung wala, sabi ko nga, hanapin nyo ako. May tuturo ako sa inyong isang bagay. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po muli mga kaibigan. At sana po ay mahanap nyo nga po talaga ako sa aking Facebook account. Okay? So, magandang umaga po muli. At pagpalain po kayo ng ating poong may kapal.